Yan, okay. Punta po tayo sa working hours. So, Sir Man, ilan hours po ba tayo dapat magtrabaho sa barko? Yan po yung mga madalas katanungan po sa atin. Lalo na po sa akin dahil ako po ay isa sa mga gumagawa po ng schedule. So, paano po ba namin ginagawa yung schedule namin? So, ang working hours po is yun pong time na tayo po ay nagtatrabaho sa barko. Sa atin pong kontrata na meron po tayong 8 hours na working time. Pero meron po tayong fixed overtime na nakasabay po doon. Kadalasan po ganyan. Ang fixed overtime po natin ay laging 2 hours. So, bali, ano po bang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po niyan is sa loob po ng isang araw, meron po tayong 8 hours plus 2 hours na fixed overtime. So, ibig sabihin is kailangan po natin magtrabaho ng 10 oras. Yan po ang ating working hours. 10 hours a day. At, mind you po, aside po sa 10 hours a day, minsan po sumusobra po tayo sa oras ng pagtatrabaho. So tayo po ay pwede nilang schedule ng hanggang 13 to 14 hours but not more than 14 hours. That's a no-no po. Dahil sa batas po yan ng ITF po na ang crew ay dapat may pahinga na at least 10 hours a day po. So papaliwanag ko po yan. Paano po ba yun? Ano po bang sistema or schedule po sa barko? Ang schedule po sa barko ay para rin po kayo nagtatrabaho dito sa mga restaurants sa Pilipinas na broken time po. So meron po tayong trabaho ng breakfast, may lunch, at saka may dinner. Yan po ang ating trabaho. Doon po sa kumpanya namin. Aside from that, meron din po tayong tinatawag na tea time na in between po siya ng lunch tsaka dinner. At meron din po tayong nagtatrabaho sa room service. Opo, may room service din po tayo. So, paano po ba yung working hours? Okay, ang working hours po natin according to the law po sa ITF, kailangan po natin magkaroon ng 10 hours na pahinga. Yan po ang pinaka-minimum. 10 hours a day na pahinga. Saan po natin kukunin yun? Ayun pong 24 hours a day po. So, kailangan po tayong within that 24 hours period, nasabi ko nga meron po tayong dapat makukuhang 10 hours na pahinga. So, paano po natin magagawa yon kung halimbawang broken time po yung ating trabaho? Yan po. Kasi nga magtatrabaho ako ng umaga, tapos tanghali, tapos sa gabi, tatapos ka ng sabihin natin alas 11 or 11:30 or worse 12 o'clock or so worse na worse 1 or 2 o'clock in the morning. Tapos papasok ka na naman sa umaga. So paano po tayo nagkaroon ng 10 hours? Yan po. So ang 10 hours po na yun ay na-divide po sa dalawang break. Okay? Ang break po na dalawa yan is minimum po yun na dalawang break kasi minsan may tatlong break time po tayo. Ang dalawang break po na pinaka-importante rito is yung tinatawag po namin longest hours na 6, na hindi naman longest, minimum hour of 6 and additional 4 hours. So magkakaroon po tayong ng break na 6 hours straight at ang kasunod na break po dapat noon ay 4 hours straight. Yan po. Para po maintindihan po natin, ganito po yan. Yan po ang average. Pero pwede rin po natin gawin na magkaroon tayo ng 7 hours na straight na trabaho. Tapos yung pong kasunod na break natin na pangalawang mahaba is 3 hours. Pwede rin pong 8 hours na straight na pahinga. At ang kasunod na pahinga po noon ay 2 hours po. So laging ganun po. Bawal po tayo na magtrabaho ng less than 6 hours ang pahinga sa isang long break. Sir, paano po yun? Sabi, parang nakakalito po. Diba? Nalilito po kayo. Pati ako nalilito rin po dyan paminsan-minsan. Pero kailangan po natin isipin niya kung paano po yun. So halimbawa po, na kapag
nakatapos ako ng trabaho ko kagabi ng 11 o'clock. Ngayon, nag-out ako ng 11 o'clock. Tapos sign in ulit ako ng 7 o'clock. So, ibig sabihin po nun, meron na po kayong 8 hours na pahinga. So, ang gagawin po niyan is, yung next na break nyo, which is, sabi ko nga, pagkatapos po ng lunch, between lunch and dinner, yan po yung mga medyo mahabang pahinga po natin. So, pwede po namin kayong bigyan ng, magkaroon po ng 2 oras na pahinga po doon. Kasi pag halimbawa pong pumasok po kayo ng, nag-check out po kayo ng gabi ng 11 o'clock, tapos pumasok po kayo ng 7 o'clock kinaumagahan, so that means meron na po kayong 8 consecutive hours na pahinga. So, ang kukunin lang po natin is yung 2 oras na pahinga in between para makompleto po natin yung cycle na 10. So, pagdating po ng alas 10, so 7, start ka ng 7, natapos mo yung trabaho mo, 10 o'clock, tapos binigyan ka ng break ng 1.5 hour. Halimbawa, natapos ka ng 10, tapos pinapasok ka ng 11:30. So, may break ka na naman, 1.5 hour. So, sir, di tatanungin mo, di ba dapat 2 hours yung break ko? Tama po yun. Pero, yun pong 1.5 hour na break, hindi po yun counted as a second long break. So, parang binigyan lang po kayo ng break nun. Meron pa po kayong hihintay na 2 oras na break. So, kung hindi kasama yung 1 hour and a half na break time, ano pong gagawin ko dun? So, free time nyo po yun. Pwede po kayong mamasyal or pumunta sa labas, kumain ng 1.5 hour, tapos balik po ulit kayo sa barko. And after that, pag balik nyo po ulit sa barko ng 12 o'clock at nag-start naman po kayo ng trabaho at natapos po kayo ng 2 o'clock o kaya 2:30 ng tanghali. Yan. Yun pong 2 o'clock o 2:30 ng tanghali. Magkaka-break po kayo noon. At ang pangatlong pasok niya po, ang pangatlong pasok niya na po is dinner na po. Dinner na. So, ang pasok nyo ay sabihin natin 6:30. So, from 12 until 2 na nagtrabaho kayo o 2:30, di working nyo po yun. Pagdating po ng 2:30 until 6, so that means meron po kayong 3.5 hours. Yan po yung pahinga. Yan po sinasabi kong second long break. So, nung gabi meron kayong 8 hours break. Tapos yung second long break nyo is mula 2:30 or 2 o'clock ng hapon hanggang 6 ng gabi. So yun po yung considered na second break nyo po. So nakuha nyo po yung oras ng 8 hours plus yung pong 3.5 hours. So pasok na po yung resting hour yung 10 hours dun. So, dahil nagkaroon po kayo ng 11 hours break na po. Between 2 breaks po. Yan po yung mga TAR procedures po natin na parang pinaka-safety or guidelines na rin po para hindi po ma-overwork po o ma-overfatigue po yung mga crew natin. At saka halimbawa, sir, sabi niyo naman, paano po yun halimbawang may mga pagkakataon po kasi na during embarkation is kailangan po natin magtrabaho ng more than 10 hours. Kaya po doon po pumupunta yung 13-14 hours po during embarkation. So mako-compensate naman po natin yan pag nabigyan po kayo ng mga off. Yan, i-adjust po, i-reset po yung mga time nyo. So doon po tayo nagkakaroon po ng off. At doon na rin po tayo nagkakaroon po ng time na halimbawa magkaroon po ng off kinabukasan pag nagtrabaho po tayo ng mahaba. Depende po sa schedule nyo yan. So magbibigay po ng schedule. Ngayon po, ang off po sa barko ay hindi po kasali sa kontrata yan.
Kaya lang po, may mga nagbibigay din po ng off. Ewan ko po sa ibang company po, nagbibigay po, may mga nagbibigay po ng off. Pero ang off po is, hindi po siya whole day off, na kung saan po hindi ka papasok sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Hindi po yun. Ang off po sa amin is off po, off service. So, ibig sabihin po, kung pumasok po kayo ng breakfast, pwede po kayong walang trabaho ng lunch at ang balik nyo ay dinner na. So, ano pong ibig nyo sabihin? So, sabihin natin nagtrabaho ka ng mula 7 ng umaga hanggang 10 ng hapon. 10 ng umaga. Ngayon, magkakaroon ka po ng lunch off na tinatawag namin. So, from 10 ng umaga hanggang 6 or 6:30 ng hapon, yun po yung off mo. Yung hindi mo pagpasok ng lunch. Ang oras po ng lunch is 2 hours and a half po yung trabaho doon. So, bali hindi mo na papasukan po yun. Yun tinatawag namin off. So, kailan po ba natin makukuha yun? Yun off na yun. So, sabi ko nga, makocompensate nyo po yun sa oras na nag-overtime po kayo. At saka rotational off po. Nagbibigay din po kasi may mga rotational off. Para po naman magkaroon po ng chance na makapamasyal po yun ating mga crew.